Ibang klase ang ipinakita ni Kay Sotto sa play na ito na kung saan siya na mismo ang gumawa ng oportunidad para sa kanyang sarili dahil wala talagang play na para sa kanya dito sa Gilas team. Isang monster putback ang kanyang nagawa at merong contact sa play na ito at dapat counted foul ang tawag ng referee. Nagka-injury naman itong si Joji at tuluyan na itong umupo noong second quarter. Kitang-kita na kayang-kaya niya itong si Fajardo at noon pa man ay ipinakita na ni Joji ang kanyang dominance sa mga local bigs ng PBA. Nagpakita na naman itong si Abando ng kanyang slam dunk at kinamit niya lang ang kanyang pagiging athletic laban sa China. Lumalabas rin yung laro ni Kai laban sa China pero karamihan talaga ay siya mismo ang gumagawa ng kanyang opensa. Wala talagang balak si Chot na magandang play para dito kay Kay Sotto at sa kalibre sana ni Clarkson na defense magnet ay marami sanang alley-oop play itong si Kai dito sa FIBA World Cup. Mas nagagamit si Kai sa NBL Australia at sa Japan B-League at dito sa Gilas ay hindi mo makikita yung mga play na nagagawa ni Kay Sotto sa Japan B-League at NBL kasama ang kanyang mga teammates. Malinaw na hindi pang international ang play ni Chot Reyes at sana ay nadinig nito ang hiling ng 99% ng mga Pilipino at siya na mismo ang kusang umalis sa kanyang posisyon at nang sa ganon ay masave niya rin ang kanyang sarili sa mas matinding kahihiyan. Marami sa play ni Chot ay nakasalalay talaga sa mga guard, small ball isolation at walang pagpabago hanggang sa huling laro nila laban sa China. Nagustuhan lang natin yung play ng mga locals natin na sina Kay Sotto at Renz Abando dahil na rin sa sariling sikap ang mga puntos nila at hindi talaga para sa kanila yung mga play at yung mga puntos nila ay galing sa mga broken plays. Yung height ni Kay Sotto pa rin ang magiging isa sa dahilan kung bakit bukas na bukas ang NBA para sa kanya at kung mas lumakas pa ang kanyang katawan at naging mas matigas pa ito, nakakayanin na niya ang physicality kontra sa mga NBA players ay hindi malayo na maging isa rin itong NBA basketball player. Si Renz Abando naman ay 25 years old na at talagang hinog na ito kahit maliit ang kanyang body frame ay kayang-kaya niya ang mga mabibigat na body contact. Kay Sotto naman ay 21 years old pa lamang at magiging halimaw ang player nito kapag nasa kasalukuyang edad na rin siya ni Abando ngayon. Sa edad nga ni Kai na 21 years old ay marami na siyang nagagawa sa loob ng paint gaya na lamang ng mga easy putback, mga block highlights at marami pang iba. Nakuha ng Gilas ang panalo kontra sa team ng China at magandang pagkakataon ito para tapusin ni Chot Reyes ang kanyang karera bilang Gilas coach. Yun at yun pa rin ang sigaw ng mga Filipino basketball fans ang umalis si Chot Reyes bilang coach ng Gilas dahil na rin sa 1-4 ang record niya ngayong FIBA World Cup 2023. Naging malaking kawalan si Joji sa team ng China at dahil dito ay humina ang rotation ng kanilang mga bigs. Isang magandang pagtatapos para sa Gilas team at panalo ang kanilang nakuha sa kanilang last game. May pag-asa ang Gilas sa Asian Games pero mukhang hindi ito ang lineup na maglalaro sa Asian Games at mga PBA players ang maglalaro sa event na ito. Defending champion ang China sa Asian Games at sa home court rin nila gaganapin ang laro kaya naman magiging pahirapan ang laro para sa Gilas team kapag dumayo na sila sa China. Tapos na ang FIBA World Cup 2023 para sa Gilas team at ang susunod naman ay ang Asian Games. Maglalabas ng update ang SBP kung sino-sino ang mga magiging players natin sa event na ito. Halos nagsimula na rin ang preseason game ng Japan B-League at maglalaro ang karamihan sa kasalukuyang players ng Gilas sa event na ito gaya na lamang ni Kay Sotto, AG Edu, Dwight Ramos, Kiefer Ravena at iba pa. Si Renz Abando naman ay babalik na rin sa KBL at posible na ibang lineup ang makita natin sa Asian Games. Tungkol naman dito kay Kai ay nauna na ngang lumabas ang pahayag na babalik ito sa Japan B-League at lumabas na ang balitang ito bago pa man siya naglaro sa NBA G-League. Pero nasabi rin naman ng Hiroshima Dragonflies na open ang kanilang team sa mga pagbabago tungkol sa desisyon ni Kay Sotto at ng kanyang kampo dahil may mga usap-usapan rin na hindi na nga babalik itong si Kai sa Japan B-League at sa NBA G-League ito maglalaro. Nasa Pilipinas na rin itong si Luka Doncic at marami sa mga Filipino basketball fans ang nag-abang sa player na ito. Kilalang kilala ng mga Pinoy si Luka Doncic dahil na rin sa galing ng player na ito sa NBA at maging sa FIBA World Cup ay sobrang lakas ng kanyang laro at mahirap rin itong mapigilan sa kanyang opensa at siya rin ang number 1 player ng Dallas Mavericks. Naglaro nga ang Gilas na merong intensyon na manalo at kalaban nila ang Asian Games champion na China. Malapit na ring magsimula ang Asian Games at ito ang susunod na event na kung saan maglalaro ang Gilas team. Nagsilbi naman ang pambansang kamao na destinasyon at taga-asikaso ng mga bisita dito sa FIBA World Cup at ipinakita lang niya ang mga magagandang katangian ng isang Pinoy. Sobrang pasasalamat ng coach ng Italy sa pag-imbita ni Pacman sa kanya sa isang dinner at kitang-kita naman na tuwang-tuwa ang coach ng Italy dahil dito at sa kanyang mga interview ay nagpasalamat ito maging ang mga players ng Golden State Warriors na sina Kevon Looney at Klay Thompson ay pumunta rin sa bahay ni Pacman. Ang coach naman ng Italy ay gustong imbitahan itong si Abando para maglaro sa kanilang liga at talagang napapansin ang laro ni Abando dito sa FIBA World Cup. Posible nga na dahil sa mga performance ng mga players ng Gilas dito sa FIBA World Cup ay mabigyan ng mga magagandang oportunidad ang mga ito sa mga liga abroad.